Eto na guys yung ating mga batteries na Life PO4. So, bali, naka-isang package na siya. Meron tayo syempre kasamang 100 ampere na BMS Dali ito. 4S to. Yan, medyo mamahal nga lang kaya medyo talagang mabigat din sa bulsa. Tapos meron tayong mga bus bar. Tapos ito, connector kasama to sa BMS. Bali, magkakaibang order nga pala to. Order ng bus bar. Tapos ito, order ng BMS. Tapos ito, isang order ulit ito, ating LiPo4 batteries. So, hindi sila isang package or hindi isang package silang deliver kaso magkakaiba sila ng price. Base dun sa nakasulat sa kanilang description, ito daw ay tawag dito, ito daw ay brand new. Pero tingin ko ay parang hindi. So, titingnan natin kung mukha nga ba siyang brand new. So, yan bali, apat na battery, 3.2 volts kada isa. Tapos pagkarating dito, pinarallel ko na agad, nilagyan ko na ng wire papunta dito, tapos dito para mag-balance yung voltage. Para pag siniris ko ay mabilis na, hindi na magbabalance ulit ng mas matagal. So ito, tingnan natin kung brand new nga ba. Eto, measure natin yung voltage ng kada battery. So ito, 3.34 volts. Ito, 3.34. Okay, 3.34. So ayan, pare-pareho sila kasi nga naman nakaparallel lahat sila. Nung pinarallel ko nga pala itong battery, napansin agad ako dito sa kanyang nut dito, sa kanyang thread. Ito oh. Mahirap na siyang sarhan kasi ayun oh, halos wala na siyang thread dito. Natagtag na. Kaya kung ito ay brand new, bakit ganito? So para siyang ano yun, nagamit na palagi nang naisara. Kaya naubos na yung kanyang thread dito. Pero yun yung una kong nakita. So titingnan pa natin kung ano pa bang meron dito sa mga battery na to. Bakit ang mura niya kumpara doon sa ibang batteries. Tapos ko din nga pala na parang hindi naman talagang todong bintog. Parang medyo may slant, may slope ng konti. Parang may bintog ng konti. So ito, bali isang battery. Ayan, nakakuha na ako dito ng 100 ampere hour. Ayan. So okay naman tong isang battery na to. So bali itong isang battery, ayan, nakakuha din ako dito ng 104 ampere hour. So okay din naman tong isang battery na to. So hindi ko na guys papahabain yung video, papaikliin ko na lang. Ang nangyari dito sa mga battery, tinest ko siya at mayroong isang battery na sumabit. Umabot lamang ng 87 ampere hour yung nakuha ko. So bali talagang hindi siya tunay na 100 ampere hour. Tapos mabilis siya uminit. Pag sineset up ko siya sa battery, napupull charge na siya agad. Pero yung iba hindi pa. So siya mabilis uminit. Tapos mabilis siyang lumobo. Nag-bloated agad. So nag-ano ako sa sila, nag-reach out ako. Chinat ko doon sa kanila sa Shopee. Tapos pumayag naman silang i-return, refund. Kaso sa JNT, ang nangyayari, papadala ko siya sa JNT and babayad naman ako sa shipping fee. Pupunta rin naman ako sa Manila. Ang ginawa ko, sarap ko sa seller, ako na lang yung magdadala para makatipid. So gagawin ko, dadalhin ko yung battery papunta doon sa seller sa Valenzuela. Nandito na ako guys. Valenzuela. Babalik tayo ng battery. Ang layo. Mas napalaki yata yung ano ko. Pamasahe ko. Gagi. Medyo malaki. Bali, nandito na guys ako sa kanilang warehouse. Bali, ganito kalaki yung kanilang yung baka ng mga gamit. Ayan, maliit din lang naman siya. Tapos, hindi naman gaanong karamihan yung mga batteries. Ayun, nakakunti lang naman sila. Nagpaalam naman ako dun sa babae na sa front desk na magbe-video ako. Pumayag naman. So, ito, yun yung mga para sila. Ang dami din nilang mga pang-deliver ngayong araw. Tinignan ko rin nga pala yung iba nilang mga tinitanda dito. Baka may magustuhan ako mabili. Madali ko sa Mindoro. Kaso, wala na rin eh. Puro battery lang siya, tas kakonti din naman. Bali dito, tinanong ako ni ate kung ano daw nangyari dun sa battery. Sabi ko, bloated siya, mabilis malobat. So, pumayag naman ito. Nag-test ng panibagong battery, tapos yun yung binigay sa akin. Nasa 3.35 volts naman yung tinest yung bagong battery. Ayun na guys, bali napapalitan ko na yung battery ng, hindi ko alam kung bago din yung pinalit nila, pero parang kasing may mga kuskus na konti. So, ito, nandito na. Daladala ko na ulit pa, gagastos naman ako ng malaki sa pamasahe. Eto na nga guys, ngayon nasa bahay na ako. So ito na yung battery natin, napalitan ko na. And ang malala pala daw, mas lalo pala ako napagastos ng malaki. Akala ko kasi kung ako yung mismo kukuha doon, hindi na ako magpapadala sa JNT, mas makakamura ko. Yung mas mahal pa yung pamasahe sa Valenzuela. So ito, napalitan na natin. Ise-set up ko na lamang siya ulit dito. Yan. So let's see kung magiging mas okay ito ngayon. Pero tingin ko okay naman kasi itong battery naman hindi na siya bintog. Pero mas maganda pala, buksan din natin to. Para mas makita din natin yung loob niya. Para kasing tingin ko lahat ay hindi naman brand new. Sabi nung seller nung pagpunta ko doon, brand new daw naman kasi tinanong ko. Pero tingin ko talaga para hindi naman. Nabubudol yata tayo ngayon. Tapos titest ko din dapat pala to kung yung kanyang capacity nasa 100 ampere hour.
Hindi ko pala siya may set up ng pangmalakihan sa bahay. So, eto, nabuksan ko na. Ganito yung kanya itsura pa din. May mga itim-itim pa rin siya dyan. Tapos may mga mark. So, tingin ko talagang hindi sila brand new. So, alam ko, gagawa dyan. Babalik ko na lang. Tapos, isa-set up ko na ulit dito sa 12 volts para ma-charge ko. Tapos, para ma-test ko na kung nasa 100 ampere nga yung makukuha natin dito. So, bale ito guys, yung battery natin, na-test ko na siya at luckily naging okay naman. Ito, nakakuha ko dito ng 105 ampere hour and mataas pa yung tira niyang voltage. So, lampas pa din yung kanyang capacity. So, okay naman to. Ngayon, ikakabit na natin itong mga battery, assemble na natin. Ilagay na rin natin itong 100 amps na BMS. Ito ay naiparallel ko na ng sabay-sabay lahat. 24 hours na kaso hindi pa rin siya mag-balance ng ayos. So, kakabit ko na lang dito. Bale, ito yung positive. Ito, may nakalagay naman positive dito. Yung plus sign. Tapos, ang sunod natin ay negative, positive, negative. So, salitan lang ito. Positive, negative, positive, negative. So, ang gagawin ko, lalagyan ko dito ng kaganito. Gumamit na lang ako dito ng 10 gauge na wire. Hindi na ako gagamit ng bus bar kasi mahaba pala to. Ayan o. Medyo mahaba yung size kaya hindi siya magsasakto. So, eto. Tapos, lagyan ko naman ay dito sa sunod. Dine. Tapos, next naman ay dito. Ayan. So, bali, negative, papunta sa positive, papunta sa negative, papunta sa positive, papunta sa negative, papunta sa positive, papunta sa negative, and then positive. Nilagyan ko na rin siya ng tabon, tapos ito lagyan ko sa gitna ng karton para hindi magdikit-dikit, para magkaroon ng space. Tapos ito yung cover niya sa gilid, karton na rin lang, para iwas dents, baka kasi mabagsak. Tapos na rin, para hindi nakadikit sa sahig. Ayan, tapos sa gilid ganun din. Bala na lang to, karton at tape lang. Saka natin ikakabit yung mga BMS after dito. Ayan. So, dapat mahigpit lang. Ayan, okay na to. Dito naman sa BMS, kakabit ko siya dito sa negative. Ito yung negative, kakabit ko na yung B negative dito. Tapos, kailangan maisama ko na rin ay itong kanyang sa wire sa balancing. Ito yung negative, kulay itim. Kakabit ko na rin siya dito. Tapos, lalagyan ko na rin ito at ng mga nuts pa. Ayan. And next naman na wire ay ito. Itong positive sa kasunod ng kulay itim. First, yung negative. Second, itong kulay pula. So, ikakabit ko siya dito sa second na positive dito. Pwede rin naman dito. So, dito ko na lang ikakabit. Tapos, lagyan ko na rin ito at ito. And next naman ay itong next na positive wire. Itong kasunod, bali pangatlo. So, dito ko siya ikakabit sa sunod. So, dito. Tapos, lagyan ko na rin ng mga nuts. And next naman na wire, itong pang-apat. Ito. So, ikakabit ko siya dito. At yung last naman, itong wire, kakabit ko naman siya dito. So, ito na, ikabit ko na lahat yung mga wire sa balance. Tapos, dito ko siya ikakabit sa ilalim. Ayan. Yung ibang balancer, may kabitan pa ng mga, Bluetooth connection. Yung iba naman, mayroon pang kabitan ng mga thermometer. Yung pang sa check ng temperature ng battery. Pero ito, wala na. Hindi ko alam kung legit ba to. Ito na guys yung battery natin, full charge na. So ito yung voltage na ngayon. Lumabas kasi sa controller kanina full charge na kaya hindi na mag-charge. Ito nasa 13.66 volts yung battery. Ito naman, tingnan natin yung voltage kada battery. Ito yung isa, 3.32. Itong isa naman, 3.35. 3.6. Ito, full charge itong isa. Itong isa naman ay 3.35. So, hindi sila ayos yung balance. Itong isa mataas. Mahina mag-balance tong battery. Itong pala balancer. Pero dahil full charge naman siya sa controller, try natin dito sa sa inverter. Try natin dito sa ating refrigerator kung kaya niya nga itong paganahin. So, yung battery ay nasa 13.5 volts. Kapag sinaksa ko itong refrigerator, so let's see. Yan, hindi kinaya yung power surge. So, restart natin. Ayan, gumagana na kaso biglang baba yung voltage na sa 12.5. Yung Go kilowatt kong battery na 100 ampere hour, kinakaya niya up to 17 hours itong refrigerator na 70 watts. Ito, hindi ko alam kung kakayanin nito ang 17 hours kasi nasa 12.7 na lang eh. So, try nating orasan. Ang oras ngayon ay 2:15 ng hapon. So, tingnan natin mamaya kung aabot ba to ng matagal. So, ayan, nag 12.3 volts na lang yung battery. Biglang baba. So, let's see. Ito na nga guys, ngayon umaga na at ayan, patay na yung ating inverter. Lowbat na yung battery. Oops, wala na.
Hindi na siya mabuhay, nag-off na yung kanyang BMS at hindi mo lang siya umabot ng hanggang mga umaga. Siguro umabot siya magdamag. Tulog na kasi ako pero pagdating ng umaga patay na siya. So 17 hours hindi niya kinaya. So panalo yung ating Go Kilowatt. Medyo mahina siya. Siguro talagang hindi full charge yung ibang battery cell niya. Ito kasi nasa 3.6 na nung hapon. Tapos ito iba nasa 3.3. So hindi talaga sila balance. So mahina mag-balance tong BMS. So next time gagawin natin siya ng maglalagyan ko naman siya ng active balancer para additional naman dito sa battery na to. Eto guys, tapos ko nang gamitin itong battery, tapos ko na rin i-test. Kita nyo naman nung una pa lang, tinest ko na talaga sa isa-isa kada battery. At nakakuha naman tayo dito ng 100 ampere hour. Maliban na lang dun sa battery na una, nung pinalitan ko doon sa Valenzuela, dinala ko sa kanilang warehouse. So ito lahat ng battery to okay na, yun nga lang ay hindi sila nagbabalance ng sabay-sabay. Siguro next time, lalagyan ko naman siya ng active balancer para mag-balance lahat. Para matry natin yung kanilang tunay na capacity. Yung isang battery lang kasi talaga na full charge ng ayos, umaabot ng 4 volts. Tapos yung iba naman hanggang 3.3 volts lang. Parang hindi talaga ako kumbinsido dito. Yung battery na Go Kilowatt umaabot ng 17 hours dun sa refrigerator na 17 watts. Ito naman magdamag lang, low bat na. So hindi siya okay para sa akin. So next time lalagyan ko naman siya ng active balancer para matry natin kung yung kanyang performance ba talaga ay pwede nga. Yun talaga yung main issue niya, hindi siya mag-balance ng sakto. Yung isang battery full charge na yung iba naman hindi pa. Ilalagay ko na lang yung links ng mga ginamit natin sa ating description below tsaka sa ating comment section para makita nyo yung price kada isa. Kaya na lang yung mag-total at magtingin kung gusto nyo ring mag-DIY, mag-assemble lang ito. So it's up to you. So para sa kan lang ay hindi pa to okay.